Inilabas na ng QCPD ang artist sketch ng mga suspect sa pagnanakaw ng mga alahas sa department store ng SM North EDSA kagabi. Nilabas na rin nila ang ilang printout mula sa kuha ng CCTV. Makibalita tayo kay Jennifer Muniesa. Tinutukoy ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga sospek sa pagnanakaw sa FNC Jewelry and Department Store ng SM North EDSA kagabi. Pinag-aaralan ang kuha ng CCTV at ang paglalarawan ng mga saksi. Nasa 7 raw ang mga sospek, pero 4 lang ang mismong nagbasag ng eskaparate at kumuha ng mga alahas. Base sa kuha ng CCTV at ang resibong naiwan ng mga sospek, 6:40 PM kahapon ang bumili ng martilyo at crowbar ang 2 lalaki sa hardware na nasa loob mismo ng department store. Ipinasa nila ang mga nabiling gamit sa isang lalaki. Siya naman ang nagbigay ng mga ito sa 4 nilang kasamahan na naghihintay malapit sa ninakawang tindahan ng alahas. 7:10 PM nang magsimulang basagin ang istante ng tindahan. Tumagal lang daw ito ng ilang minuto at humalo sa mga mamimili ang mga sospek para makatakas. Pero bago yan, binasag din daw ng mga sospek ang istante ng isa pang tindahan bilang diversionary tactic. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng QCPD na posibleng martilyo gang ang nasa likod ng pagnanakaw. 3 grupo ang tinututukan ng mga pulis. Masasabi po ba natin kung ito rin yung parehong miyembro ng Martilya Gang na umatake noon dyan naman sa Mandaluyong? Isa po yung posibilidad o ito'y bagong sibol na grupo na pareho po na medyo konektado din sa nauna. Sangay rin ng FNC Jewelry ang tinatarget ng mga magnanakaw nang umatake sila sa SM Mega Mall Enero nitong taon. Weekend at pasado 7 rin ng gabi nangyari ito. Sa pagnanakaw sa SM Mega Mall, binasag ng mga sospek ang mga eskaparate gamit ang pipe wrench na binili rin sa isang hardware store sa loob din mismo ng mall. Nauna nang sinabi ng pulisya ng isa sa mga sospek sa pagnanakaw noon sa SM Mega Mall ay kasama sa grupong nanloob sa isang sanglaan sa Metro Point Mall sa Pasay noon namang August 2012. Ayon sa pamunuan ng SM Malls, itinuturing nilang isolated case ang nangyari sa SM North EDSA. Mas hinigpitan na raw nila ang seguridad ngayong holiday season. Balik normal na rin ang operasyon sa SM North EDSA. Ilang oras pagkatapos ng insidente, dumating si Pangulong Noynoy Aquino para personal na inspeksyonin ang sinalakay na jewelry section. Dumating rin doon si Interior and Local Government Secretary Mar Rojas. Mas mabuti na binatikos na pinuntahan ng Pangulo at yours truly yung insidente kaysa ang batikos naman ay hindi nila napuntahan. Ini-extract ngayon mula sa video yung mga still at itong mga still na ito ikukumpara sa iba pang mga still na nakuha dito sa SM Mega Mall. Payo ng QCPD sa pamunuan ng SM Malls, maglagay ng mas maraming taong magbabantay ng mga kuha ng CCTV para maiwasan ang krimen. Kung dala-dala mo itong crowbar o kaya martilyo, hindi ka makakapasok. Pero mabibili mo sa loob at kung nasa loob ka na, ay pwede mo nang gamitin. No? So isang hakbang na naiisip natin ay kung meron mang nabebentang ganito ay gumawa ng paraan para yung claim, magbigyan ng claim slip doon na sa labas itong mga kagamitan na ito. Jennifer Muniesa, Nagbabalita, Pilipinas.